At nagre-ring lang po yung kanyang cellphone. So anyway, in the middle of discussion, pag ready na po siyang pumasok, ay bigyan natin siya ng chance para makapag-mensahe po sa atin. Okay. Right now, let me introduce sa inyo po ang ating guest, ang ating professor sa araw na ito. Siya po ang magdi-discuss sa atin tungkol sa revolutionary government. Pero I'm sure na marami po kayong magiging katanungan along the process. So yung mga katanungan po ninyo, ilagay nyo lang po dito sa chat box at babasahin po natin mamaya. At before po tayo mag-further discussion, let me introduce myself muna po sa lahat. So of course, ang pangalan ko po is Randy Frugosa. OFW galing sa bansang Qatar sa mahabang panahon, mahigit 1 dekada at kalahati, at sumuporta at nanindigan kay Pangulong Duterte magmula sa umpisa at magpasa hanggang ngayon. So isa sa mga sinusuportahan natin ay itong federalism. Hindi po ito nawawala sa platform natin. So bibigyan po tayo ng isang magandang paliwanag ni Professor Abner Manabanan na siya po ang ating resource person sa oras na ito. Let me introduce sa inyo po kung sino si Sir Abner Manabanan. Unang-una, si Sir Abner Manabanan po is he is a National Deputy Spokesperson ng MRRD for Luzon. At the same time, siya rin po ang National Chairman ng Committee on Poverty for Alleviation. Director din po siya ng Economic Development Committee ng MRRD at Secretary General po ng MRRD. Ng National People's Coalition. Secretary General po siya. Yung National People's Coalition, ito po yung convenor ng RevGov. Pero ang ating lead convenor ng RevGov po ay ito yung MRRD, which is siya rin po ang nagsusog para tumakbo si Pangulong Duterte noong nakaraang 2016, which is, yun nga, alam na natin kung ano ibig sabihin ng MRRD. Madami pong karanasan si Professor Abner. Siya ay galing sa private employment bilang banker. Assistant Vice President po siya ng Metrobank. Represent ng 18 major awards. 1994 Branch Manager, 1995, 1996, and 97 Hall of Fame Branch Manager ng Metrobank. At the same time, siya rin po ay may stint government services. From Quezon Province, 2008 to 2010, economic consultant po siya doon, integrated provincial hospital administrator, director din po siya ng Quezon Jatropa Development Board, and Quezon Day Awards Committee, director din po siya, and a recipient of a Governor's Award, one of the only 2 awards given in 2009. And a DOH Sadugo Award for the reactivation of Quezon Provincial Board Council. So, marami pong karanasan din si Professor Abner sa mga NGOs, mga non-government organization. Isa po dito ay ang 2017 Junior Chamber International sa Senate Philippines natin, sa Senate po natin bilang National Secretary General. Siya rin po ang outstanding Filipino ng TOEFL ng GCI sa Senate natin, no? Noong 2018. At the same time, Junior Grand Lecturer po siya noong 2017 sa under ng Free and Accepted Mission. Hindi ko na babasahin yung iba, napakarami. Okay? Without further ado, Sir Abner, it's your turn to take the floor. Go ahead, sir. Magandang hapon sa lahat ng kasama natin dito, participant sa Zoom. Una ay maraming salamat kay Randy and kay George Manlangit na nagpahiram ng kanyang Zoom facility at sa pag-organize itong Zoom meeting na napakahalaga. Meron lang po akong counting correction. Una, ako po ay hindi professor. Nakakatuwaan lang po akong tawagin ni Sec Mamonjong. Ako po ay isang ordinary lang na mamamayan din. At hindi rin po ako lawyer. At ganun po, yung pong binanggit, hindi po ako outstanding Filipino, but ako po ang national chairman ng TOEFL, yung The Outstanding Filipino, yung nag-select ng panahon yun ng 2018. Anyway, magandang hapon uli. May request, Randy, to
play muna yung initial video. Okay. So, para magkaroon tayo ng guidance kung saan ba nanggagaling yung ating ginagawa. Okay. Wala bigla eh. Saglit lang po, Kabler. Bigla po, ayun. Pag dumadami po pala yung participants, bumabagal yung aking computer. Okay. Okay, saglit na po. At isasalang natin itong video. Ayan. Okay. Kita po ba? I do solemnly swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines. So help me God. The time for federalism has come. We have to move away from the style of unitary form of government. I am for federalism. I am for peace. We must remain one country, but we will change government. We will have to go federal. Pagka-federal, okay na tayong lahat, walang away. Yan ang sinasabi ko sa iyo. As a lawyer, as a mayor, at nagagamit ng utak, sinasabi ko sa inyo, nothing would appease Muslim except the federalism. Sabi ko nga yung revolutionary government should not be discussed in Sobrosa. It should be discussed publicly, including the military. Kung meron rin silang gustong pagbabago, then let us hear them out. Maraming salamat, Randy. At atin lang paalala na kailangan talagang kumilos ng tama ng tayo tumama dahil kung hindi tama, tayo may tama. Ibig sabihin, ang pagbabago ay dapat magsimula sa ating lahat. Yung mga nakaraan ay kalimutan, mag-move forward tayo at magsama-sama. Ngayon, para bago natin i-present yung ating slides, bibigyan ko lang ng konting background. Bakit ba kailangan natin mag-convert into a federal government? Makikita natin na ang mga problema ng bawat bansa, lalo ng Pilipinas, ay di ba criminality, insurgency, illegal drugs. Ngayon, yung poverty is also a problem. But yung nagugutom lamang ang may problema, not unless yung nagugutom ay gumawa ng krimen, mag-engage in illegal drugs, at sumama sa mga insurgency, ay hindi na magiging problema. So, ibig sabihin, ano ang dahilan nitong tatlong problema? Kasama na yung mga lumalayo, yung mga kababayan natin, pumupunta na ibang bansa, na alam natin na napakahirap dahil maaaring kumita ka, pero may mga bagay na napapabayaan ka,
lalo na yung pag-alaga, pag-guide ng values ng mga anak. Pero ginagawa nila dahil nga because of poverty. So, ang dapat nating talagang i-correct ay poverty. Dahil kung mababawasan yan, yung mga problema natin ay mababawasan din. Dahil habang nandiyan ang criminality, insurgency, illegal drugs, yung pera ng pamahalaan na dapat ay gamitin para sa development ng bansa, benepisyo ng mamamayan, benepisyo ng sundalo, ng pulis, ay nagagamit lang natin sa balas, sa granada, sa kanyon, na pagpumutok ay aksaya. Ay yung corruption pa dahil hindi naman natin nabibilang kung ilan ang pinutok at nakalagay sa pahayagan, ang ginagamit ng kalaban ay galing din sa atin. So, ibig sabihin, pag nabawasan ng kahirapan, mababawasan din ang ating problema. So, dapat isolve natin ang kahirapan. At ano bang dahilan? Ay klarong-klaro si papaliwanag natin mamaya na ang 62% ng economy ay gumagalaw lamang. NCR, Region 3, and Region 4. At yung natitirang 38% na almost 1/3 na lamang, para bang yung bigas na kinakain natin, yung 1/3 ay yun lang kinakain ng the rest of the country. Ay meron pang malalaking lungsod like Cebu, Iloilo, Davao, Subic at iba pa. Ano nang kinakain na iba? At yan ang dahilan. Kailangan basagin natin yung unitary system at maging bansang federal. At ito po ang ating tatalakay. Randy, paki-post nga ng slides natin. Okay. Yung from the very beginning. Okay. Diyan. Ayan, forward. Next. Forward. Next. Dito po nabuo yung tinatawag na balik mo ulit. Yung People's National Coalition for Revolutionary Government towards Presidential, Federal, Parliamentary System. At ito yung forma ng pamahalaan na ating sinusulong. Yung pong People's National Coalition, yung po yung pinagsama-sama ng mga iba-ibang organisasyon. Mga kulang-kulang 100 organizations. Nadyan yung Fraternal Order of Eagles, nadyan yung mga Guardians Group, nadyan yung Barangay Councilors League of the Philippines, nadyan yung Federation ng Bantay Bayan, nadyan ang Pentecostal Church, Missionary Church of Christ, Fort Watts, at iba-iba pang mga religious group na nagsama-sama para nga isulong ang iisang adhikain natin na mabago ang forma ng pamahalaan at maging bansang federal. At ito po ay nagkaroon ng pagpupulong ng yung launching ng August 22 sa Clark this year. At doon po nabuo yung panawagan. At ito po naman hindi lang dito nagsimula, matagal na pong series of communication, series of meetings, at dito nabuo yung ating pagsasama-sama. Next slide. Ang ating mong tatalakayin ay ano ba yung federalism, at ano ba yung ibang concerns, at ano naman yung revolutionary government. Next slide. Ano ba ang ating dahilan, ambition at objectives? Ang ating, next slide. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang ating pong bansa ay federal na. Dahil ang mga kanya-kanyang tribo ay nabubuhay ng may galangan kung anong kultura at tradisyon ng bawat isa. Walang pakialaman, kung nabubuhay ka ng ganyan, let it be. At kung may dumating na mga intruders at kalaban, nagsasama-sama naman sila para ipagtanggol ang ating bansa. Ang tawag naman doon ay bayanihan. At kaya lang, nang dumating po ang mga Kastila, doon na 300 taon tayong talagang pinahirapan, niyurakan, nilapastangan, ginahasa ang ating kultura at tradisyon. Na pag hindi ka susunod, papatayin ka naman at napakahabang panahon na tayo pinahirapan. If you will recall No Limit Tangere, na pinuportray doon na mayroong Father Damaso, na habang nagmimisa, may ginagawa pala namang iba. Kaya nga po, hindi lang kultura at tradisyon talagang practical o talagang ginahasa tayo ng kaya nga ang ating itsura iba't iba na mayroong mestiza, but iba-iba religion, but kung ano man ang ating itsura, anong ating religion, ay igalang na natin. Pero kung ano pwede natin baguhin natin. Next slide. Ang ating pangarap ay magkaroon ng isang God-fearing, peaceful, and democratic society with a presidential federal democratic system. A government under a genuine justice, equality, liberty, solidarity, unity, and
friendship with all nations ay napakahalaga. At ito naman ang pinakitang pamantayan ng Pangulo na before, hindi napapag-usapan ng China, ang Russia, pero makikita natin, dapat talagang kaibigan lahat. Lahat ng mabubuting gawain ay ating tangkilikin at yung masama naman ay huwag nating patulan. Kasi kung hindi natin nakipag-kaibigan tayo sa Russia o sa China, may mga bagay na hiniling tayo na hindi tayo binigyan ng Amerika, ay nagkaroon tayo ng alternatibo. Kaya napakahalaga na. At kung tayo mayroong isa lang na kinakampihan, pag nagkaroon sila ng problema, ay dala-dala tayo. Samantalang kung kaibigan nating lahat, hindi tayo maiipit sa nagbabangga ang mga malalaking nasyon. Ngayon, bakit ba kailangan natin ng federalism? Number one, yung diversity of Philippine culture. Tayo iba-ibang salita, 120 to 175. So, samantalang ngayon, under a unitary system, yung Imperial Manila, ang DepEd, pag sinabing ang ating medium of instruction, ang salitaan sa school ay English, wala tayong magawa. English ang tayong lahat. Kaya nga, yun sa amin po, sa aming pamilya, ito'y parating sinasama ko sa kwento, ito'y tunay na pangyayari. Sabi ko sa amin, simula sa Lunes, ang ating salitaan na ay English para kayo ay masanay. Ang magsalita ng Tagalog ay bawas baon. Pag kami namang magulang ang nagsalita ng Tagalog, dagdag baon para fair enough. Unang araw, unang Lunes, habang nag-aalmusal, walang nagsasalita. Ayaw siguro magmulta. Mamaya pagkatapos kumain, yung aming bunso, ang sabi doon sa kanyang kapatid na lalaki, 3 po ang anak ko Sabi niya, Brad, tinuro yung tubig at tumaas ang kamay, sumesenyas na parang iinom ng tubig. Sabi ko doon sa asawa ko, abay, asawa, itigil na natin ito. Hindi nga nagtagalog. Ay naapaw naman, nawala naman na Pilipino ang anak natin. So meaning, yan ang isang mga nagiging problema. Pangalawa, next slide please. Next slide. Ba't bumalik? Next slide. Next. Yan. Hindi pa. Meron pang isa. Tama. Yan na. Yan, diversity of Philippine. Balik mali. Yan, diversity of Philippine society. Tayo po meron 180 plus na indigenous ethnic groups na may kanya-kanyang strength, may kanya-kanyang resources. Pero kung anong sabihin uli ng national government o ng DepEd sa Manila, sunuran tayo pag sinabing ang uniform sa school ay kaki at puti. Wala tayong magawa. Kahit kunyari sa Mindanao, marami doon materials, maraming batik. Bakit hindi na lang hayaan kung anong meron, anong kakayanan at anong lakas ng bawat region, ay pabayaan natin. Para naman makinabang sila in terms of demand. Magkaroon ng hanap buhay doon, mapakinabangan ng resources nila. At yan po ang nangyayari under unitary system. Next slide. Ito po ang isang mahalaga. Ang Pilipinas po ay meron tayong 7,100 islands. So doon pa lamang makikita natin paano mo imamaneho ng matino ang isang bansa na magkakalayo by island. Hindi bali ang Singapore, ang Hong Kong, hindi yung kalakihan, magkakalapit sila, madaling imaneho kahit unitary. But for the likes of the Philippines, mahirap mong imaneho yan. Kaya nga po napakatagal ng pagdaloy. Imagine mo, magpapalop ka ng promotion, punta ng Manila, follow-up ng project, paano kayo nasa Mindanao? Kaya nga po makikita natin na 9 of the poorest towns ay nandoon sa lugar nila. Kasi habang lumalayo ka ng seat of power, humihirap. Kasi nga, kung sinong malapit sa pamanggalan, yun ang unang naulingan. At para bang ang resources natin ay lahat ay galing sa isang bundok, yung national government nga, na pagdaloy niya sa ilog, kung saan dadalhin sa mga iba-ibang lugar, habang daan may dumadampot, may nagsisilid sa bulsa. Pagdating sa dulo, alinman sa ubos na o kulang na. Kaya nga ito, pandemic, makikita natin ang problema under unitary. Kahit anong gusto ng Pangulo na pabilisin yan, at ang alam natin talagang gusto ng Pangulo ay makarating ang serbisyo. Pero nakatali ang kamay niya dun sa sistema ng unitary. Kaya nga tapos na ang lockdown, hindi pa tapos ipamigay ang SAP. So kung yan ay may kanya-kanyang region, sila nang bahala.
mas madaling i-trace ang problema. Kasi yung corruption ay pag centralized ay sobrang laki. Pag sobrang laki, mahirap nating hanapin at hindi na yan babalik sa ekonomiya. Samantalang kung by region, may corruption man, although hindi tama yan, ay madali nating i-trace dahil maliliit na. And likewise, babalik din sa ekonomiya dahil gagastusin nila. Pero kung yan national, para po bang sabi nga yung God's economy ay napakaganda. Bago tayo ginawa ng Panginoon, ginawa muna yung kakailangan natin, vegetation, nadyan ang dagat, ang tubig, lahat ng pangailangan abundant. Kaya nga sabi niya, humayo kayo at magparami. Kaya lang, anong ginawa ng tao? Sa ngayon po, 1% ng population controls 99% of the resources. Kaya nagkukulang. At yun namang, kaya makikita natin at yung oligarchy o unitary ay nakakatulong sa pagkakaroon ng ganyang oligarch. Kasi pag, alam niyo po ba na 50% ng major industries is controlled by only 10 families? 50% of our banking industry is controlled only by 5 families. Kaya nga po, merong mga project na malalaki ang national government, halimbawa sa Visayas, Mindanao, o sa man lupalop ng Pilipinas, parating sila pa rin ang kontratista. Halin-hinan lang sila. Pero under federal form of government, abay, siyempre pag Region 12 o Region 10, abay, taga rito na dapat ang kontraktor. So yung ekonomiya ay gagalaw ng tama, hindi parating naroon sa NCR. So makikita natin na ito ang ills na nangyayari ever since time immemorial, ito yung ating sistema. Next slide, please. Next slide. The Philippines today is a unitary presidential. The unitary system has an all-powerful central government. Yun nga pong binabanggit ko kanina, ng policies and decisions emanate from the center. And the unitary system does not respect societal diversity. Yung binabanggit ko kanina, kung itong kultura tradisyon, igalang natin. And the national government can take away powers assigned to the local government anytime. Kasi nga, just by amending the law. Next slide, please. Ito po yung makikita natin. Kahit hindi ka ekonomista, ay makikita natin yung yellow, yan po ang Region 4A, yung Calabarzon. At yun naman kasunod, yung Region 3. Ito pong nasa gitna ng National Capital Region. Yung po ang Region 3. At pag pinagsama mo yung Region 4 at saka yung Region 3, sila po ay 30%. Ilan nga yan? 16 plus ano. Kaya makikita natin, yung combination ng dalawa ay mas malaki pa yung NCR which is 37%. Kaya pag pinagsama mo yung tatlo, ang total nila is 38%. Meaning, yung natitira na 38%, magkakasama sila, ang total po nila is 62% rather. Ibig sabihin, yung 62% ng economy ay gumagalaw lamang dito sa tatlong region. Na makikita natin at ang kalahating ng NCR at ang natitirang 38%, yun na po ang pinaghahatian ng the rest of the country. Para po bang meron tayong cake na kinakain natin? Mahigit sa kalahati ng cake, 62%, na kumakain ay sila lang. Kaya ang natitira the rest of the country ay lang 1/3 ng cake. May malalaki pang region o malalakas kumain, kumbaga, na doon ang Davao, ang Iloilo, ang Cebu, yung malalaking lungsod, ay ano lang kakainin ng natitira. At pagka nagutom, yung kaninang pinanggit ko ang magiging problema. At yan po yung nangyayari because of the unitary system. Kasi siyempre kung nasan ang power, ang dali kaya nga kung sinong malalaking contractor ever since time immemorial, sila pa rin. Kasi they can easily elbow hug whoever is in power. Tatandaan po natin, ilang beses na tayong nag-people power. Pero yung pangarap natin pagbabago ay hindi natin nakakamtan. Kung kay ERAP, nung kay Macapagal Arroyo, nung kay Marcos, ang tawag doon ay people power. Pero ano po ang pinaltan lang natin? Ang pinaltan natin, leader. Kaya every time nagko-conduct ng change of leaders o people power, meron po nagpipina sa mga oligarch. Kasi nga, pagka napaltan ng leader, sila naman ang makikinabang kung anong meron ang gobyerno, ang bansa. Kaya, ngayon, ang pinapaltan po natin na hindi leader, we are changing the system of government. At simula nga kay Ganaldo, ay ganito na ang ating sistema. Na panahon na talagang, and this is history in the making.
Pero hindi ito magagawa kung hindi tayo magsasama-sama. Kaya napakalaga. Ito'y klarong-klaro po na talagang doon pa lamang ito ang dahilan ng poverty. Next slide, please. Sino ang gumagasta ng ating buwis? Sa 2016 na datos, 72% ay national government. 10% GOCC o Government-Owned and Controlled Corporation. Government pa rin yan. So almost 82% of the taxes ay silang gumagasta and 18% lamang LGU. Next slide. At ito po, ito yung binabanggit ko na makikita natin kung sa naroon ng ekonomiya ay nandun din ang kagastusan. Atin pong tatandaan, saan ba nabubuhay ang mga LGU? Nabubuhay po sila sa yung tinatawag na IRA, Internal Revenue Allocation, yung sales sa taxes. At tatandaan natin, lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Bata, matanda, nakahiga, may sakit. Dahil lahat ng ginagasta natin ay may VAT. Kaya nga yung mga mag-iinom, naninigilyo, malaki ang buwis niyan dahil yung sin tax. But anyway, what I'm pointing out, lahat tayo nagbabayad ng buwis, pero ay saan napupunta ang buwis natin? Tingnan niyo po, yung NCR, yung pong pinangmataas. Yan ang ginagasta natin buwis sa NCR. At yung pong mga natitira, yan ang iba-ibang region. Imagine nyo, very unfair. Bakit po ganyan nangyayari? Saan ba nabubuhay? Yung pong, ang nabubuhay nga ang LGU ay doon sa IRA, Internal Revenue Allocation. Kapag ang basehan naman, siyempre pag malaki ang area mo, madami ang tao, mas malaki ang iyong IRA. Pero kung maliit ang area, maliit ang population, konti lang ang IRA. So kung konti lang IRA mo, chances are, yung galaw ng hanap buhay ay maliit din. Pag maliit ang chance ng negosyo, ay siyempre yung oportunidad ng hanap buhay ay maliit din. So anong gagawin ng mga, lalo na yung may kakayanan, yung competitive, yung nag-aral, magmamigrate yan kung saan malakas ang negosyo. Saan po yan? Doon sa NCR, Region 3, and Region 4. Kaya yung pinuntahan yung lugar na malaki na ang IRA, ay lalong lalaki ang IRA, dadami ang tao eh. So pag dumami ang tao, siyempre pag maraming tao, kailangan maraming services. Pag maraming services, nandun ang mga sa health, sa peace and order, sa transportation, kaya yung LRT, yung may plano pang subway, at nakita natin yung mga skyways na ang dami. Eh pag natapos yan, anong kasunod? Ang kasunod niya maintenance. Eh sino gagastos niyan? Eh di buwis na naman natin. So patuloy na pataas ay pataas ang ginagasta nating buwis doon sa NCR samantalang itong ating region na may naiiwan. So doon lang, parang sila na lamang ang kinado ng tao eh. So samantalang kung ating gagawing federal yan, matidicongest yan, anong magiging pabor sa NCR? Siyempre, magkakaroon sila ng quality life kasi yung environment ay lilinis. Siyempre, maraming tao, maraming basura. Maraming basura, chance ng sakit ay nandyan. Kaya nga, pending federalism, I'm calling upon Congress na sana magpasa ng batas na nagbibigay ng insentibo sa lahat ng negosyo na lalabas ng NCR. Lower taxes, lower business permit, o anumang bagay na makukumbisi sila na lumabas ng NCR para makadecongest. Ngayon, anong dapat mauna? Dapat maunang lumabas ang mga malalaking government agencies. Halimbawa, DepEd, ang LTO, o namang ahensya para lumuwag ang NCR at ang ekonomiya naman ay gumalaw. Siyempre, kung saan napunta ang tao, nandun ang hanap buhay. Kakain ka, may bibilhin. So, kung may traffic, nadyan ang negosyo. At hindi mawawala ang traffic hanggat hindi tayo nagpapalit ng forma ng pamahalaan into federal. Next slide. Ito yung binabanggit ko kanina. Dahil sa sitwasyon na yan, 10 of the poorest towns ay tawid dagat at 9 of which ay nasa Mindanao. Incidentally, Lanao del Sur ay yan ang poorest noong 2015. Hindi ko lang alam ang figure ngayon. So, samantalang sabi nga ng mga kasama natin, kagaya ni Bong Alonto, ang Lanao del Sur daw po, isa sa biggest contributor ng electricity. And yet, poorest. So, under the present system kasi, sa present unitary system natin, lahat ng na-generate na power sa Pagbilao o saan man meron sa Lanao del Sur, yan po lahat ng na-generate na kuryente ay pumapasok sa national grid. Hindi natin alam kung babalik yan sa kanya-kanyang pinanggalingan. At kung bumalik man,
ay pare-pareho ang treatment. Ang presyo ay pareho, kung mag-brownout ay dala ka rin, wala kang priority. Doon sa ating Constitution, yung version ng MRRD NECC, na 60% ay nanggaling doon sa bayanihan na ginawa nila Justice Puno. Doon sa proposal na yan, kung saan nanggaling ang kuryente, halimbawa yung Lanao del Sur, doon muna uunahin gamitin. At yung sobra, yun ang papasok sa regional grid. At yung sobra, yun ang papasok sa national grid. Meaning, kung saan galing ang kuryente, mura ang cost. Kung mura yan, anong pakinabang mo? Siyempre, yung mga investor, lalo na yung gumagamit ng malalakas o malaking dami ng kuryente, ay sa'yo pupunta yan. So, ibig sabihin, pag mayroong mga negosyo, may hanap buhay at doon gaganda ang kanilang ekonomiya. At maaaring bumalik na yung mga umalis dyan sa kanilang lugar. So, yan po ito, nakikita natin. Oh. So, at kung saan natin ang kahirapan, naroon ang insurgency. At kaya nga po, at siyempre kung mayroong insurgency, ay siyempre ang hanap buhay hindi tahimik. Kaya marami na pong Muslim na nagmamigrate sa NCR at naghahanap buhay. At yun nakakadagdag sa kahirapan. Nawawalan ng oportunidad ng buwis, ng employment at kung ano na pa. Samantalang kung peaceful yan, at kung lahat ay kumakain, lahat ay may hanap buhay, ay masosolve yan. Again, going back, kailangan ay federal. Next slide, please. Ayan po, makikita natin yung itong na under a federal system, halos balanse. At yung under a unitary, ayan, tagilid, parati ka bang parang umaasa sa magulang? Yung po kasing federal form of government, para ka bang may anak na nag-asawa na? Under a unitary system, yung anak mo, sa iyo pang umaasa, may allowance na ito, 10,000. Ang epekto po nun, yung anak mo na magaling, visionary, at matino, yun din ang natatanggap. Yung isang anak mo, basagulero, walang vision, yun din. Samantalang kung hahayaan mo na magsarili o magiging federal, abay kung magaling yung anak mo, visionary, ay asenso yung pamilya niya o yung lugar o yung region na matinong pumili ng leader o hindi nababayaran sa eleksyon, ay magiging magaling ang pamamalakad. Yun namang isang lugar o yung anak mo na walang vision, basagulero, nakukulong, walang mangyayari sa pamilya. O yung lugar o yung estado o yung region na matinong pumili ng leader, ay magiging maayos ang kalagayan. Samantalang under unitary system, meron ka lang isang magulang na salblay, dala kayong lahat. Para ding under unitary system, kung makapili tayo ng leader, lalo ng Pangulo, na corrupt at inefficient, dala buong Pilipinas. Dahil 80% of the budget and power is with him. Samantalang kung federal yan, yung Region 1, ay mali ang pili at nababayaran, hindi dala yung 2, 3, 4, 5, 6, 12 hanggang farm, and vice versa. So, at madaling magpalit ng leader kada region, yung tinatawag na people power or popular democracy, popular sovereignty. Dahil madaling mag-ipon. Sa ngayon kasi, if you will change the leader, parang yung NCR, parang represents the Philippines na. Kung makikita natin yung mga people power sa NCR lamang. Kaya nga po ang ating panawagan ngayon, kaya meron tayong signature campaign, aside from warm bodies, to show the world in the Philippines na yung ating pagbabago ng forma ng pamahalaan ay gusto ng lahat at kailangan po tayo lahat ay kumilos. Next slide, please. Ito po yung mga sample ng mga bansa na nag-observe ng federal government. At nauna na rito, ang pinakamayaman at powerful na bansa ay United States. Siya po ay federal. Ang Australia, ang Russia, ang Germany, ang Spain, ang Argentina, ang Canada, ang Malaysia, ang India. So ito po lahat ay sample ng mga bansa na sa ating pananaw ay talagang maganda ang pamalakad. At ironically, ang US po ang huling conqueror ng Pilipinas. But ang inintroduce nila ay bakit hinayaan nilang unitary. Siyempre, pabor sa kanila yan. Dahil under a unitary system, isa lang ang kakausapin mo. Samantalang kung federal, marami kang pakikisamahan. At ang ginawa nila ay hindi pabor sa atin, kundi pabor sa kanila. Next slide, please. At ito nga sabi ng Pangulo, this is our last hope. If I cannot work in federal setup and make it work, then I will tell you, I concede being the president. At alam natin ang Pangulo, even before he ran for election, umikot na sa buong Pilipinas at itong advocacy niya, federal form of government.
At nang siya po ay finally makonvince to run, ito isa sa programa niya. At siya po ay nanalo ng malaki ang margin. Ang ibig sabihin, yung federal form of government o yung pagbabago ng anyo ng pamahalaan ay merong sovereign will, meron tayong mandato, gusto natin. At kaya ganoon, dahil gusto natin yan, meron tayong kautosan sa Kongreso na yan ay dapat baguhin. Kasi remember, under the Constitution, the Philippines, under the Constitution in 1973 and 1935, the Philippines is a Republican state. Sovereignty resides in the people and all government authorities emanate from them. Ibig sabihin, kahit na silang gagawa ng batas, ay sa ating galing ang kapangyarihan. Kung anong gusto ng tao, dapat yung gagawin nila. So makikita natin na ang Pangulo ay from the very beginning, yan ang gusto niya. At ang Pangulo naman, alam nating very tough and very strong. Pero siya ay very observant of the rule of law. Kung matatandaan natin, nung election, nung siya ay manalo, tapos na nga ang filing, hindi pa siya nagpa-file, naiwan siya. Kung hindi nag-file si Yusek Martindinho, wala tayong PRRD ngayon. Ibig sabihin, hindi siya epal hanggat hindi niya nakikita na tao ang may gusto, hindi niya gagawin. Take the case nung sa traffic situation sa NCR. He keeps on asking for emergency power para i-resolve ang traffic sa NCR. Pero binigyan ba siya? Hindi siya binigyan, pero may ginawa ba siya? Wala, dahil ginagalang niya ang separation of power. He is very observant of the rule of law. Humingi siya ng emergency power to solve itong pandemic. Kasi pandemic na nga, qualified talaga. Pero binigyan ba siya? Hindi. Ang binigay ng Congress doon sa Healing as One Act is special authority just to realign yung budget. So makikita natin, hanggat hindi tayong kumikilos, ay hindi na yan gagawin. So next slide please. Ano ba, bigyan ko lang kayo ng konting background ng history ng Constitution. Next slide. Ito po yung timeline, yung sunod-sunod. Next slide. Nagsimula noong 1897, ito yung biyak na bato. Ito yung first Philippine Constitution at hindi naman ito nagtagal. Next slide. Sumunod yung 1899, yung Malolos Constitution, known as Constitution Politica de Malolos. Ito po yung Declaration of Independence from Spain, yung transformation from dictatorial government to revolutionary government. At kahit nung pa, ay uso na palang revolutionary. Next slide. At noong mga 1902 hanggang 1934, ito yung the acts of the United States Congress. At ito ang naging batayan natin ng ating saligang batas during that period. Next slide. Until 1935, nung i-launch naman yung tinatawag na Commonwealth Constitution. At noon, nagsimula tayo na unicameral assembly ng Pangulo elected na 6-year term without re-election. However, noong 1940, naging bicameral. Merong Senado, merong House, na ang term limit naman ay 4 years na pwedeng mag-re-elect. Next slide. 1943, ito po yung Kalibapi, puppet government ng Japanese time, na this was never recognized as legitimate and binding by the government of the United States as well as the Commonwealth of the Philippines. Next slide. At 1973, ito na yung kay strongman, si Apo Marcos. Ito na nag-ano siya ng martial law at nagkaroon ng parliamentary system at the rest is history. Next slide. Hanggang noong 1986, nung inireklamo nila ang resulta ng halalan at napatay si Ninoy Aquino, dito po nag-give rise doon sa tinatawag na EDSA People Power. At ito nagkaroon ng Provisional Freedom Constitution. At ito na yung tinatawag na revolutionary government. Once you change government through the exercise of tinatawag na popular sovereignty, ang tawag doon ay revolutionary in nature. But that will be momentary. Hanggang 1987 po, next slide, doon po natapos at naratify yung 1987 Constitution. At ito na naging batayan ng ating bansa. Next slide. Ano po ba ang sinusulong natin? Presidential, dahil nasanay na po tayo na naghahalal ng Pangulo. But this time, voting in tandem. Pag inhalal mo ang Pangulo, dala na yung pangalawang Pangulo. Dahil yung present sistema natin na pwedeng magkaibang partido, na-accept po ang pera ng pamahalaan. Bumabagal pati ang pagsulong dahil naghihilahan. Siyempre, magkaibang partido eh. So, magpapagalingan. Samantalang kung parehong partido, at least, kumbaga sa sasakyan, naka-align ang goma, naka-align ang gulong.
So mabilis tatakbo at mabilis uusad. Bakit naman federal? For obvious reason, yung pinaliwanag ko kanina. Ang ating i-resolve, paano ba natin mababawasan ang insurgency, ang criminality, ang illegal drugs at ang pag-alis ng mga tao papunta maging OFW, ay nabawasan natin kahirapan. So paano i-address ang kahirapan? I-convert natin yung unitary into federal system. At yung pinaliwanag ko kanina. At bakit naman parliamentary o unicameral? Sa ngayon po, under the present system, na bicameral, napakabagal ng paggawa ng batas. Yung gusto ng Kongreso, ayaw naman ng Senate. Yung gusto ng Senate, ayaw ng House. At kuminsan, may mga batas na may naglalabi. Yung mga oligarch, ang tawag din may lobby money. Eh siyempre kuminsan, paano naman, alam naman natin kuminsan, may mga Koreano sa pamahalaan. Ano po ba yung Koreano? Magkano ako riyan? Paano naman ako riyan? Meron ba ako riyan? So samantalang kung parliamentary na unicameral, isang house lamang, doon pa lamang ay tapos na. At madali ang pag-uusap. Ngayon, next slide please. At bakit naman, balik. Napakalaga rin na isinusulong din natin ang magpalit ng pangalan ng bansa. Ano po ang ipapalit natin? Republic of Maharlika. At bakit po natin papalitan? Alam natin na yung iba po ay parang maaaring magtawa, magalit, mainis, o wala lang. But hindi po ba natin naiisip na napakahabang panahon, 300 years na mahigit tayong pinahirapan ng mga Kastila. Sino po ba ang hari noon? Si King Philip, na siyang nagpinas ng expedition ni Magellan sa Pilipinas. So saan galing po yung pangalan natin? Galing kay King Philip. So meaning, sumusumpa tayo, nagsuswear allegiance kung sinong nanakop sa atin, kung sino nag-aasa ng kultura natin, kung sino nagnakaw ng ating yaman. Hindi po ba ironic? Philippines is King Philip. So samantalang meron tayong dapat na, para po bang ang nangyari, parang may asawa ka, ginahasa yung iyong asawa, nung magkaanak yung iyong asawa, ipinangalan mo sa nanggahasa. Hindi ba ironic? How can we be called a nation kung wala tayong kasarilinan? Nagdalang talagang sariling atin na pangalan. Next slide, please. Next slide. At ano po papalit natin? Maharlika. Bakit po Maharlika? Maharlika po ay sariling salita natin. Na ang meaning po ay freeman or freedman, malaya. And likewise, according to the President, Maharlika also means serenity and peace, katahimikan at kapanatagan. And there is more. Next slide. Ang Maharlika po ay pinagsama, conjoined or forman to term that combines the Sanskrit prefix na maha o salitang maha ng ibig sabihin ay great at lika ng ibig sabihin ay work or creation. So pag pinagsama mo yung Maharlika, yung maha and likha, forming Maharlika, ang meaning niyan ay great work of creation. So napagandang pangalan para sa atin. At tayo na lang po ang gumagamit ng pangalan ng bansa na hindi galing sariling atin. At kagaya ng Burma ngayon ay ang Burma ngayon is Myanmar. Cambodia is Kampuchea. Tayo na lamang ang nananatiling naroon pa rin. Kung sinong nanakop, nagpahirap, doon natin pinangalan. At hinayaan natin yun ang pangalan. Next slide, please. Ito yung binanggit ko kanina, presidential, federal, and parliamentary o unicameral. Next slide. Malapit na po ito. Under the yung proposal natin na Constitution na pinadala na po natin sa Pangulo noong pong January pa. At nung po tayo nag-launch nung tinatawag na People's National Coalition noong August of this year, 2022, tumawag po ulit sa Malacanang at hiningi yung soft copy. Ang ibig sabihin, pinag-aaralan. So ngayon po ay yan po ang ating, doon po sa ating sinabit na Constitution na 60% ay galing doon sa bayanihan, ay presidential, federal, parliament. Na meron po tayong Pangulo na inahalal at large at pangalawang Pangulo, pero yung pong Prime Minister to be chosen from among the member ng National Assembly, ang magno-nominate po yung Pangulo ng Prime Minister to be confirmed by the National Assembly. But once confirmed, hindi na siya pwedeng palitan ng Pangulo at siya na mamamahala ng day-to-day operation, yung direct governance, Prime Minister. Yung po namang Pangulo will be the head of state, Chief of the Armed Forces, mga foreign treaties, and foreign policies.
So, meron po siyang katuwang. Ang maganda po nito, ang Prime Minister po will be chosen from among the members of the National Assembly. Ang ibig sabihin, hindi na tayo magsusuldo ng iba pa. Pati na yung mga kabinete. Kasi under the present system, unitary, meron na tayong mambabatas, mag-hire pa tayo ng mga cabinet secretaries. Samantalang ito, kung sinong member ng National Assembly, sila na rin ang mga cabinet ministers. And likewise, yung pong Prime Minister can be removed from office anytime by vote of no confidence. Hindi na kailangang ihabla o whatever. Pag hindi ka efficient, pwede ka nang palitan. At kung ang Pangulo naman magkaroon ng abuse of power or authority, pwede naman siyang impeach ng national government, National Assembly. However, the National Assembly, kung magkaroon ng connivance, pwede namang i-dissolve ng Pangulo in consultation with the 19 state ministers. Kasi sa ating pong proposal, magkakaroon po ng 19 na estado. Yung Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, 12, BARM A, BARM B, Caraga, Cordillera, at NCR. So, yan po ang situation. Next slide. At yung pong termino nila sa National Assembly ay tiga 5 taon at pwedeng kumandidato ng 3 times. Bakit po binago ginawa 5 taon? Kasi po sa ating pong obserbasyon, kapag 3 taon lamang, lalo na't bago, yung unang taon mag-aaral, pangalawang taon babawi, pangatlong taon mangangampanya na naman. So makikita natin na nasasayang. At anyway, madali namang magpalit dahil nga Prime Minister can be removed from office anytime. Ang election po ng President and Vice President ay in tandem as explained earlier. Next slide. Next slide. Ang head of government nga po, ito na nga po, ang Prime Minister po siya mamahalan ng day-to-day na meron po siyang 4 na Deputy Prime Minister. At ito po, hanggang baba, isang mga ngasiwa ng day-to-day operation. Next slide. Next slide. Ang National Assembly po, bawat isang lalawigan at bawat isang lungsod ay merong entitlement na isang member sa National Assembly. Ng termino nga ay 5 years at 3 beses pwedeng tumakbo. Next slide. Judicial powers, binago lang po natin ay yung titulo kasi doon po sa proposal ng Justice Puno, magkakaroon ng electoral courts, merong administrative courts. Ang tawag sa lahat ng yan ay lahat ay Chief Justice. So binago lang natin, ginawa nating presiding justice lamang at ang Chief Justice ay Supreme Court na lamang. Next slide. Magkaroon distinction. Ang federal, ito naman, mali po yan, hindi po 17 kundi 19. Ang term naman ng members sa mga estado, pareho din po ng National Assembly. 5 years and 3 terms. Next slide. Ito po yung sa anti-dynasty provision. No 2 members of a family up to the 2nd degree of relationship, either by blood or by affinity, can run for elective positions in the same locality. Hindi pwede magtiya, maglolo, na magsabay. Kung sakaling hindi sila magkasundo, sila ay by draw lots. Ang President and Vice President can run for the same position for 2 terms naman. Ibig sabihin, pwede silang magkaroon ng re-election. And each term ay 5 years. Total is 10 years. Next slide. Anyway, these are just proposals subject to the evaluation ng mga national na natin. Ang state government, di ganun din. Meron pong 5 members ang each province and 3 members from each city. Ito what will compose yung state assembly. Next slide. Ito sa local officials. Ang i-elect po natin ay hindi na directly governor, hindi directly mayor, kundi barangay chairman, kundi member ng council. At wala nang vice mayor, wala nang vice governor. Yung mayor o yung governor, sila rin ang presiding officer nung lawmaking. Kasi sa nangyayari po ngayon, mayroong vice mayor who is in charge of the lawmaking body and the mayor who executes. Ngayon, pagka hindi sila magkasundo, nade-delay yung mga ordinansa. At pagka naman may ordinansang ginawa, ibibito naman ng mayor. Samantalang kung ikaw na si mayor, ikaw ang presiding officer, pag natapos doon, i-implement mo na lamang para po sa barangay. And likewise, ang elect lang po ay council.
para maiwasan yung gastusang malalaki. Kasi pag may mayor, siyempre bibilangan nila niyan, ito na yung bayaran. Samantalang kung council, you will be run as councilor lang. So, at yung nabuong council, silang pipili kung sinong mayor. At dito po sa setup na ito, kahit na ang manalo doon sa council ay majority galing sa isang party, halimbawa 5 ay galing sa isang partido, hindi ka sure na sa inyo manggagaling ang mayor dahil meron po kayong kasama, ito na po yung legitimate sector, yung labor, urban poor, farmers, fisher folk, hanggang doon po sa transport, mga 12 yan. Ibig sabihin, ito namang mga sektor, sila na magpipilian sa kanilang hanay. Halimbawa yung senior citizen, pipili sila sa barangay kung sino ang kanilang leader diyan. At yung mga pili nila sa barangay, magsasama-sama sa bayan o sa city, pipili sila kung sino ang city o municipal leader nila. At yung mapili nila, yun ang kasama sa council. Sila magpipilian sa kanilang hanay. PWD, ganun din. So kung meron kang sector doon sa council, it matters. Dahil sila ikasama sa pagpili kung sinong mayor. Pero sila naman, yung sector, hindi pwedeng piliin as mayor or governor. Control lang sila doon. So meaning, hindi mo ma-impluwensya ng malaki. Dahil nga ang pipiliin lang natin ay member ng council. So ito po ang kagandahan. And at any time, by vote of no confidence para di sa National Assembly, kaya lang may period ito. In not less than 1 year, or not less than 1 year up before the next election, pwede kang palitan as mayor or governor by vote of no confidence. Kaya ma-check natin. Kaya kung ikaw hindi ka na magbabayad, hindi ka sigurado magiging mayor ng forever. So ang tempo nila ay ganun din. 3 terms and 5 years ang kaniyang term of office. So next slide please. Caps and foreign loans, nilagyan lang po natin ng limitation para hindi lumobo based on our annual revenue. Next slide. Malapit na matapos. Transitory provision. Hindi kagaya ng binabanggit ng mga nauna na pagka nagkaroon ng revolutionary government, ay palitan agad lahat. Yung ating pong sinabit na Constitution respects the term of office of all sitting public officials, both elected and appointed. Kaya lang, while the government is under revolutionary, until such time na ma-ratify ang Constitution, just like in 1987, madaling magpalit ng public official ang Pangulo natin just by executive order. Pero hindi ibig sabihin, sweeping na pagpalitan na. Siyempre, it will be based on competence, kung anong ginagawa mo, kung wala kang problema. Kaya ikay magkakaproblema lamang kung talagang ikay may problema. At ang sa transitory provision, ang member ng transitory government ay ang Pangulo, Pangulong-Pangulo, member of Congress. Sila po hanggang sa such time na magkaroon ng eleksyon o ma-ratify ang Constitution. Next slide. Ito po ang napakahalaga para magkaroon tayo po ng peace of mind at klaro ang pinanggagalingan. Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Next slide, please. Under 1935, as well as 1973, yung pong ating Constitution says, the Philippines is a republican state, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Both Constitution. Ibig sabihin, tayo ay Republican. When you talk of Republican, it is the lawmakers whom we elected na siyang gumagawa ng batas, nagpapalit ng kung ano man dapat gawin. Sila, hindi tayo, kundi yung ating inihalal. But even if sila ang mayroong kapangyarihan na gawin yan through election, ay nakalagay din doon na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from us. Ibig sabihin, kahit silang gagawa niyan, sa ating galing ang mandato. Sa ating galing ang kapangyarihan. Kaya kung anong gusto natin, ay dapat yun ang gagawin nila. Kaya nga yung binanggit ko kanina, na yun ang nanalo ang Pangulo, na federalism is one of his programs, at nanalo siya ng malaking lamang, ibig sabihin yan ang gusto ng tao, at dapat gawin niya ng Kongreso. Ang Pangulo naman, ay ginawa yung kanyang tungkulin. Kasi under 1987 Constitution, hindi naman pwedeng palitan ng Pangulo ang ating Constitution. He can only make recommendation. This is the reason why he created yung consultative group headed by Justice Puno. At ginawa nga yung Bayanihan Constitution na dinala sa Kongreso. Pero hindi gumalaw. So next slide please.
Next slide. At ito po, under 1987 Constitution, this is after yung people power. Binago po nila yung Constitution. Inilagay nila yung word democratic. Kaya ngayon, ang Constitution natin, kahit basahin nyo ngayon, Section 1, the Philippines is a democratic and republican state. Yung pa rin, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. And likewise, nadagdag po yung Section 3. Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Kaya nga mali po yung nalagay sa pahayagan na we are inviting the military as well the PNP to join us, the revolutionary government. Hindi naman po pwede. Sila po ay nadyan talagang to protect the interest of the majority of the people, yung sovereign will. Nadyan, they don't have to take sides. They are there to protect the sovereign will of the people. Kung tayo magsama-sama, itong gusto natin, ay they have to protect us. Kung may magugulo, dapat nilang protektahan. Ngayon, ano po bang pagkakaiba ng democratic at saka ng republican? Next slide. Next slide. The main difference between a democracy and republic is the extent to which the people control the process of making laws. Ito po yung paggawa ng batas o pagpapalit. Next slide. In a pure democracy laws, ang tao po mismo ang gumagawa niyan under a democratic state. Samantalang, next slide. Pagka po republican state, ang gumagawa po ay yung ating mga inihalal na mababaptas. Hindi tayo. Pero ang kapangyarihan dating galing pa rin sa atin. So next slide. Ito po yung paliwanag na hindi galing sa akin, galing kay Father Joaquin Bernas. Ito po yung revered constitutionalist na bahagi ng gumawa ng konstitusyon. Next slide. Next slide. Sabi niya, Article 2, Section 1, noong 1987, Constitution assigns the Philippines as a democratic and republican state. The word democratic, consistent to the document's truth, is a monument to people power, which reward democracy. Ang ibig sabihin, nilegitimize nila yung people power. Nung gawin nila yung people power, ang ating Constitution po ay republican state lamang. Meaning, they violated the law. Dahil hindi pwedeng magpalit o ng uri ng pamahalaan o magbago ng Constitution kung hindi sa pamagitan lamang ng mga lawmakers. But just the same, they did put people power. Pero after people power, binago nila yung Constitution. Isiningit na nila yung democratic. Ginawa nilang monumento. Ibig sabihin kasi ng democratic, it is the people themselves who makes laws. So ibig sabihin, under this situation, na tayo ngayon ay democratic and republican, kung hindi gawin ng Kongreso yung gusto natin na maging federal ang bansa under a republican state, tayo, under a democratic state, ay pwedeng tayong kumilos na ang tawag doon ay popular sovereignty. At titingnan natin mamaya. Next slide. Next slide. Ayan po, nakalagay, however, this constitutional sovereignty, a term used to define the meaning of sovereignty of the people within the Constitution, does not mean the people cannot exercise popular sovereignty as when they go outside what is allowed by the Constitution to change it, according to Father Joaquin Bernas, one of the framers of the Constitution. Ang ibig sabihin, hindi ko mo nakalagay doon ay within the constitutional sovereignty, hindi ibig sabihin, hindi na natin pwedeng gamitin yung tinatawag na popular sovereignty. Just what they did, yung people power, to change the Constitution, tayo mismo. Basta tayo magsama-sama, ang kailangan lamang ay tayo marami. Ang ibig sabihin, kaya nga tayo po nagkaroon ng signature campaign is to show the world and the entire Philippines na ito'y gusto ng lahat. Unlike yung mga nakaraang people power, only NCR represents them. Kaya tayo, blended modality, signature campaign as well as warm body. Para pagsamahin natin, to convince the President, we have to convince the President. Yun po ang keyword. Paano ba natin papalitan ang Constitution? Under 1987, pwede lang po ay through Congress, yung tinatawag na CONAS, pinagsamang House at Senate. Kaya lang, paano mangyayari yan? Hanggang ngayon nagtatalo pa sila, voting as one or separately. At wala na po, more than 1 year na lang. Yung pangalawa naman ay CONCON.
ay maghahalal tayo ng mga constitutional assemblyman, wala na po tayong oras. At ang pangatlo, yung People's Initiative. Kaya lang yung People's Initiative, yung PI, pwede lang po kapag amendment. Halimbawa, parang constitution ay tao, may ulo, may katawan, may paa. Kapag merong uoperahan kang kuko, ang tawag ay amendment. Pwede ang PI. Pero kung puputulin ang paa, ay revision yan. Hindi na pwede yung PI. And likewise, even amendment, ay yung PI po ay nangangailangan pa ng implementing rules and regulation na hindi pa ginagawa ng Kongreso. Kaya inutil din kahit tayo mag-PI, wala din mangyayari. So ano pong natitira na lang? Itong binabanggit ko ngayon, kung anong ginawa nila na bawal nung panahon yun, ngayon po hindi na. Dahil binago nila ang Constitution. Tayo ngayon ay Democratic and Republican. Meaning, uulitin ko lang po't napakalaga, kung hindi gawin ng Kongreso yung gusto natin, sovereignty resides na maging federal ang pamahalaan under a Republican state, ay tayo mismo pwede magsama-sama under a democratic state. Ito pa po ang tawag na popular sovereignty. Kailangan lang, at yun po, ang resulting governance ay revolutionary. Pero napalaga dapat tayo ay magkaisa. Hindi kikilos ang Pangulo kung hindi muna tayo ang kikilos. Hindi manganganak ang itlog kung wala naman tayong gagawing proseso. Meaning, walang itlog na lalabas, wala tayong kakaining itlog kung hindi tayo magtatrabaho. Hindi tayo pwede maghintay. At yan po ay nasa batas. Yung pag tayo nagsama-sama, ang tawag po dyan ay popular sovereignty. Short of saying, yan po yung people power. Next slide. Ano na po? At ito nga po, bilang panghuli, akin po lang uulitin, kumilos ng tama, nang tayo tumama, dahil kung hindi tama, tayo ang may tama. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ka-Abner. Maraming salamat po. So, marami pong mga katanungan na nakasulat habang kayo po ay nagdi-discuss doon sa chat box. Pero bago po tayo magpunta sa katanungan, let us acknowledge muna one by one. Nandito po, sumama sa atin ang MRRD County Chairman ng USA from Washington, D.C., si Mr. David Ilagan. Sir, bahala ka na dyan sa US of A. Yes. Thank you very much, sir. Nandito rin po ang ating Regional Chairman Representative from BARMMB, Ma'am Maymuna Marabong Balt. Welcome, ma'am. Pagsama po dito. Si Sir Mike Sulaiman din po, nandito, coming from BARMMB.